Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banalang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi at pagbati rin at pagbabasbas para sa mga kapwa nating deboto na nakatutok sa atin sa iba't ibang social media platforms po ng Quiapo Church. Ang pagpapala ng Poong Jesus Nazareno ay sumainyo saan dako man kayo ng Pilipinas o ng saan dako man kayo ng mundo. Sa ilang misa ko po simula kaninang umaga hanggang kaninang hapon sa ilang mga pavilions po ng National Center for Mental Health, dahil ako po ay chaplain doon, tinanong ko sila, ano ang unang pumapasok sa isip ninyo kapag ka narinig ninyo ang salitang Reyna? Common ang mga sagot nila, unang-una, kagandahan. Sabi ko sa kanila, so paano kapag ka hindi ka maganda, hindi ka na pwedeng maging Reyna? Unfair. Pero syempre biro lang yon sa kanila, no? So kagandahan. Kasi siguro ang pananaw natin sa mga Reyna ay parang yung mga beauty queens. Hindi ba? Kagaya ng mga kababayan natin na talaga namang namayagpag sa mga beauty contest, kagaya ni Gloria Diaz, ni Catriona Gray, ni Pia Wurtzbach, ang mga iba pang mga beauty queens na Pilipina. Kasi siguro yun yung nakikita natin kung paano maging Reyna. May ganda. Ang ilan naman nagsabi sa kanila, kapangyarihan, power. Ibig daw sabihin, sabi ng isa kanina, kaya nga sila may corona kasi simbolo ito ng kanilang kapangyarihan. Hindi ba? May isip natin talaga naman sa mundo, yung mga Reyna na nakilala at inabot pa natin yung iba, hindi ba? Sa Inglaterra, kagaya po ni Queen Elizabeth II, na siya namang pinakamahabang nagsilbi bilang Reyna ng Britanya, na 70 years. Kaya tayo rin, kakilala rin natin si Queen Elizabeth. At ilan naman ang nagsabi sa kanila, kapag Reyna, ay may kayamanan, na sinisimbolo naman siguro ng kanilang mga marangal at mararangyang mga damit, kanilang mga alahas, at lahat ng yan. Sabi ko, paano kaya yung pagiging Reyna ng ating mahal na ina?
Lelebel ba ito sa mga iniisip natin na pagiging reyna? Yan ang pagninilayan natin ngayong gabing ito habang ipinagdiriwang natin ang paggunita sa pagiging reyna ng ating mahal na ina. Alam niyo po, 1952, nung ginawa ni Pope Pius XII na maging kapistahan o pag-alala, paggunita ang pagiging reyna ng ating mahal na ina. Bakit daw? Kasi maraming daang taon na dinarasal at kinakanta yung panalangin Salve Regina, Hail Holy Queen. So ibig sabihin, dapat magbigay din tayo ng pagpansin sa pagdiriwang sa ating mahal na ina bilang reyna ng langit at lupa. No? Pero ano nga bang importante na mas matandaan natin sa pagiging reyna ng ating mahal na ina? Ito ba ay tungkol sa pagiging maganda? Ito ba ay tungkol sa pagiging makapangyarihan? Ito ba ay tungkol sa pagiging mayaman at pagiging sikat? Hindi po. Malayong malayo ang pagiging reyna ng ating mahal na ina. Siguro unang-una po sa lahat na dapat nating tandaan bilang mga deboto at bilang mga anak ng Diyos at kapatid ni Jesus, si Maria o ang kanyang pagiging reyna ay hindi kailanman maihihiwalay sa pagiging hari ni Jesus. Pag pinag-uusapan si Maria bilang reyna, hindi ito iba o hindi ito hiwalay. Dapat dalhin tayo nito sa katotohanan na si Jesus ang hari ng ating buhay. That is why we also celebrate Christ the King. Hindi ba? Kaya yung pagiging reyna ni Maria ay malinaw na galing sa grasya mula kay Jesus na ibinigay sa kanya ng Panginoon na narinig natin ngayon sa ating ebanghelyo kung saan si Anghel Gabriel ay nagbalita sa kanya na siya ay magiging ina ng anak ng Diyos. Malinaw din na sinabi na ibibigay kay Jesus na siya namang lalamanin ng kanyang sinapupunan ang trono ni David at siya ay maghahari sa kanyang angkan magpakailanman. Walang hanggan ang pagiging hari ng ating Panginoong Jesus. Kaya si Maria nakibahagi dito. Isang gampanin na sa ating mahal na ina lamang ibinigay. No? Si Maria bilang reyna hindi maihihiwalay sa pagkahari ni Jesus. Kaya naman siguro magandang pagmumulat sa bawat isa sa atin, lalo na sa mga deboto ng ating mahal na ina. Dito po sa atin sa Quiapo, ano ang ating imahen? Nuestra Señora de Buena Hora. Walang masama na mamintuho. Walang masama na magdasal kasama ng ating mahal na ina. Pero ano ang nais ng ating mahal na ina? Lagi tayong ilapit kay Jesus. Kung yung ating pagdedebosyon sa ating mahal na ina bilang mga Marian devotees ay yun na lang ang iniisip natin at hindi naman tayo na ilalapit nito sa ating pananampalataya at pagmamahal, hindi lumalalim yung pagmamahal natin kay Jesus, dapat tanungin natin ang mga sarili natin. Tama pa ba yung debosyon natin sa ating mahal na ina? Baka mismo ang ating mahal na ina, pag nasa lubong o nakita tayo, baka paluin tayo sa puwet, uy, hindi sa akin ang spotlight, dapat kay Jesus. Kaya nga ang mga imahe ng ating mahal na ina, lalo yung may tangan-tangan na imahe ni Jesus, hindi ba? Hindi po pwedeng nasa likod si Jesus. Hindi pwedeng nasa gilid lang si Jesus. Kung hindi ipinapakita sa atin ng mahal na ina, si Jesus. Ang ating mahal na ina, inilalapit tayo kay Jesus. Yan yung mahalagang gampanin ng ating mahal na ina na wag nating kalilimutan habang inaalala natin siya bilang reyna. Ang ilapit tayo kay Jesus. Gayun din naman, isa sa mga nagpaging reyna sa ating mahal na ina ay hindi nga yung kayamanan, karangyaan at kung ano-ano pa na nandito sa mundo. Ngunit ang kanyang kababaang loob at pagsunod sa Diyos ang siyang naging susi upang igawad sa kanya ang biyayang ito na maging reyna. Kung si Jesus ang hari ng ating buhay, maaari din nating sabihin siya ang reyna ng ating mga buhay bilang mananampalataya. Dahil nais nating tularan ang kanyang kababaang loob. Anong sabi ni Maria pagkatapos ng tagpo
na siya ay binalitaan ng anghel. Sa kabila ng kanyang mga takot at pagdududa, ang nasabi lamang ni Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Ito yung nais nating gayahin, tularan sa ating mahal na ina. Ang kabukasan ng kanyang loob at ang kanyang kababaang loob na nais mapangyari palagi ang kalooban ng Diyos. Oh? Yan ang maganda sa ating mahal na ina. Yan ang tutularan natin sa Kanya. Hindi man tayo maging mga hari o reyna sa ating mga panahon o sa ating mga buhay, alam natin na magiging katangi-tangi ang pagtingin sa atin ng Diyos kung tutularan natin ang kababaang loob ng ating mahal na ina. Mga minamahal kong kapatid, sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hilingin natin itong grasyang ito. Samantalang ating pinararangalan at hinihingan ng tulong ang ating mahal na ina sa ating mga panalangin at mga kahilingan, hilingin natin na sa tulong ng kanyang paggabay, mailapit tayo kay Jesus. At higit sa lahat, kagaya niya, ng may kababaang loob, piliin natin lagi ang kalooban ng Diyos.